rider natin guys. Ayan. Natin. What's up guys? Tinanggal natin ulit yung ilagay natin na TTGR. So ito yung stock guys, no. So after kong gamitin, galing tayo sa Batangas, kung nakita nyo yung video ko, yun ang ginamit ko na clutch shoe guys, no. So ito siya, maganit siya guys. Tapos pag ganito na pala yung clutch shoe natin, so hindi naman tayo professional na mekaniko, no. Ang maririnig niyo dito, parang tunog ng daga. Ayan, mamilipit siya. So ibig sabihin nag-i-slide guys, no. O, kung titignan niyo to, ayan. Oh. Parang may iba-iba yung ganun niya, kayod niya guys, no. So naalala ko yung sinabi ng mekaniko nung bibili ako ng clutch shoe. Sabi niya, mag JVT na lang siya. Medyo may kamahalan nun guys, no. Sa presyong pangmasa lang tayo. Yung groove ng bell natin, kung makikita nyo naman, zoom natin para makita nyo, masyadong makinis na guys. Medyo may guhit na siya, pero all goods pa. Siguro yung kayod niya wala pa sa 1mm naman, no. Malalim na yung 1mm. Mga point lang naman to, 0.01 yung nakain ng clutch shoe natin. Ang gagawin natin dun sa TTGR naman natin na clutch shoe guys, lalagyan natin ng grasa itong mga kanya guys. Ayan, oh. Maririnig nyo, maganit siya. So baklasin natin to. Tapos yung spring na nakalagay dun sa stock natin, ipalit din natin. So yung condition ng panggilid natin, ayan. So hindi pa ako nagpapalit to guys, no. Ito pa rin yung stock niya. Pag nagbabaklas ako, tine-check ko na rin yung dito sa agam niya. Sliding pin niya. Sliding pin. Kung maayos pa, mararamdaman nyo naman guys pag kayo ay nagbaklas nito. Sumasabit yan, okay pa siya. So iwasan nyo lang malagyan ng grasa to, para hindi siya mag-slide yung belt. Ito yung kasabay ng set na pinalitan natin na panggilid. Yan. Wala pa siyang crack na makikita. So original to guys, no. Mas maganda original. Magkano lang yung original nito guys, kaya wag kayong manghinayang. Yan pala yung rider natin guys. Yan. Yan natin. Ayos na ayos pa. Binalik ko yung flarings niya, yung araro. Yan. Tapos papakita ko sa iyo yung pulley niya guys. Ito. Kung mapapansin nyo, medyo umangat yung belt. Yan. Gawa nga ng mataas pa yung groove ng ito. Mataas pa yung groove nito. Yan. So, pag kinaba ko, medyo may nagbago, no. Ayan. Ayun guys, no. Sasabihin ko na kung bakit isa sa dahilan kung bakit nagkakanito is yung mags natin masyadong mabigat. Sabi ko nga, yung mags na yan medyo may kabigatan pero matibay siya. Ayan, kinuha ko lang tong clip niya para yun yung ilalagay natin dun sa TTGR natin, kasi yung TTGR iba siya na guys, na kumpira mo dito. Mahirap siyang baklasin. Then ito yung plate nyo guys ng clutch shoe. Kumpira mo dito sa TTGR. So siguro guys, tanggalin na natin yung 5TL. May napansin lang kasi ako na parang ordinary yung mga nakalagay guys na ito. Yung rubber niya, doon natin. Ito guys, no, rubber niya.
Dito. Parang ang lambot niya eh. Yan. Like dito, matigas siya. So, mas maganda to guys, no? Ito na lang yung gamitin natin. Pasok naman dito yung clutch niya. Ito yung sa TTGR. Yan naman yan guys. Yan. So, pasok naman siya. Yan. Nagpi-play naman siya. Ang tatlo. Yan, nagpi-play. Okay. Wait lang. Tama ba? Yan. Ito siya guys, no? Medyo sumasabit lang ng konti. Yan. Ito siya. So, ito yung 5TL 03 na original from Yamaha. Yan, meron siyang serial number. So, ito yung ilalagay natin. Sama na yung stock na spring natin guys, no? Yung tingin ko, yung nakalagay sa TTGR din is malambot lang siya. Meron siyang pagkakaiba kasi mumurahin nga lang to guys. Budget meal lang siya. Lambot na. So, pwede nyo naman lagyan siya ng langis guys. Pero sa akin, grasa yung nilalagay ko. Itong grasa na to guys, no, hindi siya ordinary na grasa lang. Pang high temp siya. Ito yung stock guys na upol. Lumipad yung isa. Isa na yung isa. Dapat pag naggagawa kayo guys, no, dun sa malinis na lugar para pag may ganito, tumalsik yung pyesa nyo, alam nyo kung saan napunta. Na-experience ko na kasi yan guys, no, nung sa damuhan pa ako nagawa ng mga pagre-repair ng motor. Hindi ko na mahanap. Ang nangyari, bumili ko ng bago, pyesa. Kaya pag nagawa kayo, dun sa malinis na area. So, ito guys, no, orientation nito naman, yung mahaba dito. Tapos yung maiksi dito. Yung ginagawa ko, hinihilap lang yan. Ikutin niyo muna siya pabalik. Ikutin niyo muna siya pabalik. Alright. Then, i-refill ko sa inyo yung gamit nating battery. Ito yung gamit nating battery guys, no? Ayan. Converted lang siya. Kung meron kayong makikita dun sa Shopee, kaso mahal siya guys, no? DIY siya na battery, lithium battery. Yung nakalagay dito guys, no? Kaya kung makikita nyo yung battery natin, lagpas-lagpas siya ng 12 volts. Ayan guys, no? Pero minsan lagpas din siya ng 15 pag nag-charge. Tingnan yung Audi natin, ito. Okay lang siya gamitin ng ilang taon, siguro isang taon, dalawa. Maganda na yun guys. Yan. Pag marami kang accessories, hindi uubra. Yan, magte-testing tayo ngayon ng CVT natin. Walang bago na nilagay dito sa CVT natin, kundi yung feedback dun sa tanong ng ating kaibigan na ano nung status ng TTGR.
Maganda dito na spot guys, no? Kahit na dito tayo sa syudad o sa city. Alright, subukan natin. Sakad. Nakasakad na yung throttle natin guys. Yan. Ang sporty hindi agad nag-aarangkadan kahit masabihin mo na racing yung ganun mo, bola mo. Yan. Natin. Medyo paakyat siya. Last ng video natin. So maraming salamat. So sana may mga panood na bago, tapos support nyo ako para mas marami pa tayong magawa sa video natin guys, no? So plan ko talaga na gawin yung pagmumoto adventure. So sana, no, sana yun yung isa sa mga pangarap ko eh. Alright guys, hanggang dito na lang. Ride safe.